Si Adlet Mayer ay isang pangit na batang lalaki na nasaksihan kung paano isinakripisyo ng isang demon ang buong pamilya niya noong bata pa siya, ngunit nagawa niyang makatakas para magdusa sa natitirang bahagi ng malungkot niyang buhay. Sa sumunod na 3 taon, araw-araw siyang nagugutom habang hinahanap ang Diyos, umaasang balang araw ay magiging pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nang marinig ng Diyos ang hiling niya, sinabi nitong kalimutan na ang walang kwenta niyang patay na pamilya at habang buhay lang siyang magiging inutil. Pero napaiyak si Adlet Mayer at sinabing wala siyang karapatang mabuhay habang lahat ng mahal niya ay napatay. Pagkarinig noon, sinipa siya ng Diyos ng napakalakas hanggang mabasag ang tadyang niya at tumilapon pabalik sa lupa. Habang hirap huminga si Adlet Mayer, sinigawan siya ng Diyos na ngumiti bago siya muling sipin, at sinabi na ang tanging paraan para lumakas ay ang ngumiti sa harap ng lahat ng sakit na dinaranas niya. Kaya patuloy siyang binugbog ng Diyos hanggang sa matutunan ni Adlet Mayer na ngumiti kahit gaano kasakit ang lahat. Sa paglipas ng mga taon, nagsimula siyang gumawa ng mga lihim na sandata na kayang baliin ang batas ng pisika, at walang tigil na nagsanay hanggang mabali ang sarili niyang mga buto, para balang araw ay mapili bilang isa sa Braves of the Six Flowers ng Goddess of Fate at makuha ang kapangyarihang talunin ang Demon God kapag muli itong nabuhay. Pagkaraan ng 4 na milyong taon sa hinaharap, dumating ang immortal na si Adlet Mayer sa rehiyon ng Pina habang abala ang mga mamamayan sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Biglang umugang ang napakalakas na tunog mula sa templo, hudyat ng pagsisimula ng isang torneo. Dahil dito, nagtipon ang mga tao sa labas ng templo kung saan si Adlet Mayer ay nakatayo sa mataas na entablado kasama ang hari ng Pina habang kinakausap ang buong bayan. Inanunsyo niya ang pagsisimula ng semi-finals ng ritual tournament. Ipinakilala ni Adlet Mayer ang susunod na laban sa pagitan ni Batol Rainhawk, kapitan ng Royal Guard na kilala rin bilang ipinagmamalaki ng bansa, at ni Kwatogin ng Tomaso, kinatawan ng Red Bear Mercenaries. Idinagdag pa niya na ang mananalo sa laban ay magkakaroon ng pagkakataong makasiping si Nashtanya Loy Pina Augustra, ang prinsesa ng Pina na siyang nagwagi sa nakaraang torneo. Habang nakatutok ang lahat sa bawat salita ng hari, pati na rin sa presensya ng prinsesa at sa napakagarang estatwa ng Goddess of Fate, biglang tumalon si Adlet Mayer papasok sa arena at matapang na hinamon ang dalawang mandirigma. Ako ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, buong yabang niyang ipinahayag sa harap ng nagulat na mga tao. Dahil sa matinding galit sa panggugulo niya, iniutos ng dalawang mandirigma sa mga gwardya ng palasyo na alisin si Adlet Mayer. Pinalibutan siya ng mga gwardya ngunit sa mahusay niyang paggamit ng matutulis na karayom, mabilis niyang nadisarmahan ang lahat, at ang dalawang mandirigma na lamang ang natira dahil naiharang nila ang lahat ng karayom na nakatutok sa kanila. Nagngingit-ngit sa galit, sabay silang sumugod kay Adlet Mayer, ngunit agad itong nagpakawala ng makapal na usok na tuluyang hamarang sa kanilang paningin. Gamit ang talino at iba't iba niyang kagamitan, ipinakita ni Adlet Mayer ang kahanga-hanga niyang husay sa pakikipaglaban kahit wala nang malinaw na nakikita, at nagawa niyang talunin ang dalawang mandirigma. Nang mawala ang usok, nakahandusay na ang dalawa, bagay na labis na ikinamangha ng buong bayan. Pagkatapos ng kanyang tagumpay, masayang ipinagdiwang ni Adlet Mayer ang panalo sa harap ng estatwa ng Goddess of Fate habang nagmamakaawang mapili bilang isa sa Braves of the Six Flowers. Gayunpaman, naputol ang pagdiriwang niya nang dakpin siya ng mga gwardya ng palasyo, at ang mga taong kanina lang ay naguguluhan ay nagsimulang maghagis ng iba't ibang bagay sa kanya habang papalubog ang araw. Kahit nakakulong na, walang ipinakitang pagsisisi si Adlet Mayer at kalmado niyang hinarap ang opisyal ng hari na humahatol sa kanya mula sa loob ng selda. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Nashtanya Loy Pina Augustra at tuwang-tuwang makita si Adlet Mayer dahil matagal na niyang gustong makilala ang lalaking madalas niyang marinig. Ipinakilala niya ang sarili bilang pinakamatinding tagahanga ni Adlet Mayer at nagkamayan sila sa pagitan ng mga rehas ng kulungan. Nahihiyang ngumiti si Adlet Mayer ngunit hindi nawala ang kayabangan sa sarili niyang titulo, kaya pumayag siyang ikwento ang tungkol sa kanyang sarili. Sinimulan niya sa pagsasalaysay ng nakaraan niya sa kanyang bayan, ang Nation of White Lakes, kung paano siya nakatakas doon, at kung paano niya nakilala ang mahigpit niyang master na si Atros Spiker na nagsanay sa kanya upang balang araw ay talunin ang Demon God ng buong kumpiyansa. Muling ipinagmalaki ni Adlet ang mga teknik na itinuro ng kanyang master at kinumbinsi ang dalaga na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Tinanong siya ng katulong tungkol sa torneo, at ipinaliwanag ni Adlet na si Kwato ng Tomaso ang nanalo sa semifinals matapos ma-dislocate ang balikat ni Batol, ngunit sa huling laban ay natalo rin ito ni Nashtanya. Pagkatapos ay tinanong ng katulong kung bakit ganoon na lang ang kumpiyansa niyang mapipili bilang isa sa Braves of the Six Flowers. Buong tiwalang sinabi ni Adlet na nakatakda talaga siyang mapili.
Pagkatapos noon ay napunta ang usapan sa alamat ng Saint of the Single Flower, at ikinwento kung paano lumitaw ang Demon God sa kontinente 1,000 taon na ang nakalipas at naghasik ng matinding kaguluhan mula sa Far West. Ang mga demon na nilikha nito ay winasak ang Royal Empire at nilipol ang napakaraming nayon. Habang tinanggap na ng mga tao ang kanilang kapalaran, dumating ang isang saint na may dalang nag-iisang bulaklak at pinangunahan ng isang napakalaking labanan na nagpa-atras sa Demon God pabalik sa Far West. Matapos ang isang mahaba at matinding digmaan, nagbabala ang saint na hindi pa tunay na patay ang Demon God at balang araw ay muli itong magigising. Inihula rin ito na 6 na piling mandirigma ang lilito upang gamitin ang kanilang kapangyarihan at muling ibalik ang Demon God sa kanyang pagkakatulog. Ang Braves of the Six Flowers ay pinipili sa templo ng Goddess of Fate na itinayo ng Saint of the Single Flower 700 taon na ang nakalipas. Ang unang pagpili ay naganap 1,000 taon na ang nakaraan at muling nagtagumpay 300 taon na ang nakalipas. Gayunpaman, sinabi ni Adlet na sa nakalipas na 10 taon ay nagsimulang muling lumitaw ang mga demon at napatay pa ang 2 sa mga maaaring maging Braves. Kinabukasan, hinatulan si Adlet ng habang-buhay na pagkakakulong at inilipat sa isang kulungang nasa ilalim ng lupa. Araw-araw ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa loob ng bilangguan. Hanggang sa isang araw, habang nakakulong pa rin, pinag-iisipan na niyang tumakas mula sa bansang iyon nang mapansin niya ang isang pulang liwanag mula sa Far West na nagdulot ng matinding pangamba sa mga tao. Sa mismong sandaling iyon, napili si Adlet bilang isa sa Braves of the Six Flowers at lumitaw sa kanyang katawan ang marka ng mga Braves. Hindi nagtagal, dumating sa kulungan si Nashtanya kasama ang mga gwardya ng palasyo at ibinunyag na isa rin siya sa mga napiling Braves. Labis na nagulat si Adlet nang malaman na ang katulong na bumisita sa kanya noon ay si Nashtanya pala. Magkasama nilang tinakasin ang kulungan at sumakay pakanluran sa buong kontinente upang makipagkita sa iba pang Braves at simulan ang kanilang mahabang paglalakbay. Pagkaalis, o mas tamang sabihing pagtakas nila mula sa palasyo ng Pina, huminto muna sina Adlet at Nashtanya upang kunin ang isang kaong puno ng iba't ibang kagamitan. Habang papalubog ang araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay palabas ng Pina at tuluyan ng iniwan ng palasyo. Kinabukasan, dumaan sila sa isang malawak na taniman na labis na ikinamangha ni Nashtanya dahil noon lang siya nakalabas ng palasyo. Nakasalubong nila ang ilang mga magsasaka, at walang pag-aalinlangang kumuha si Nashtanya ng mga prutas mula sa kanilang mga basket para sa kanilang 2 at sa mga kabayo nang hindi man lang nagbabayad. Samantala, nagbayad naman si Adlet sa mga nagtitinda habang nakasimangot sa pabigla-biglang ugali ng prinsesa. Ipinaliwanag ni Nashtanya na dahil wala siyang karanasan sa labas ng palasyo, akala niya ay tumutubo ang mga prutas sa mga plato. Pagkaraan ng maikling biyahe, nagpahinga sila sa lilim ng isang puno sa isang malawak na kapatagan. Ginamit ni Nashtanya ang kanyang kapangyarihan bilang Saint of Blades upang lumikha ng maraming matatalim na talem at mabilis na balatan ang mga carrot gamit ang mga ito. Humanga si Adlet sa kahanga-hanga niyang kakayahan, at pagkatapos ay tinanong siya ni Nashtanya kung nakatagpo na ba siya ng isang saint noon. Kinumpirma ni Adlet na nakatagpo na siya ng isang saint at ipinaliwanag niyang ang saint na nakilala niya ay hindi masayang napili siya. Pagkatapos ay napag-usapan nila kung paano pinipili ang mga saint, at nangako si Nashtanya na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Gayunpaman, sa sobrang pananabik ay lumikha siya ng maraming espada at itinutok ang mga iyon kay Adlet habang sinasabing umiwas ito bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. Nainis si Adlet, mabilis na hinarang ang mga espada gamit ang sarili niyang sandata at sinigawan si Nashtanya na tigilan ang pagiging napakabayolente. Agad namang tumigil si Nashtanya at yumuko habang humihingi ng paumanhin, ipinaliwanag na nadala lang siya ng kanyang kasabikan. Kumalma si Adlet, ngunit ibinunyag ni Nashtanya na pagpapanggap lamang ang paghingi niya ng tawad. Habang papalubog ang araw, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay sakay ng kabayo patungo sa Land of Howling Demons. Pinaalalahanan ni Adlet si Nashtanya na pareho silang Braves na may misyon na talunin ang Demon God, at tiniyak naman ni Nashtanya na kalaunan ay magiging kalmado rin siya dahil ngayon pa lamang siya nagsisimulang maglakbay. Pagsapit ng gabi, nagpahinga sila sa mga guho ng isang gusali na isa na lamang bukas na estruktura. Humiga si Adlet sa lupa habang nakatingala sa kalangitan. Samantala, malungkot na ikinwento ni Nashtanya na ang Prime Minister ang namahala sa kaharian matapos ang kanyang ama, habang sinisisi ng mga tao ng Pina ang hari sa pagsisimula ng digmaang sibil. Idinagdag din niyang pumanaw na ang kanyang ina at nakatatandang kapatid. Sinabi pa ni Nashtanya na si Adlet lamang ang taong kaya niyang pagkatiwalaan, ngunit ipinaliwanag ni Adlet na tinatrato niya itong kapantay dahil pareho silang Braves. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang kumot kay Nashtanya upang ipantakip habang natutulog.
Pagsikat ng araw, gising na si Nash Tanya at tahimik na pinagmamasdan ang tanawin. Habang bumabangon si Adlet, sandali silang nag-usap, at puno ng sigla at determinasyong talunin ng Demon God ay muli silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa templo sakay ng kanilang mga kabayo. Habang nasa daan, ikinwento ni Nash Tanya kay Adlet ang tungkol sa kanyang tapat na tagapaglingkod na si Goldov, ang pinuno ng Black Horns ng Pina na umalis sa kaharian 6 na buwan na ang nakalipas upang hanapin ang Killer of the Braves. Sinabi niyang 6 na linggo na siyang walang balita tungkol dito at pabirong sinabi na baka napatay na rin ito ng Killer of the Braves. Gayunpaman, iginiit niyang tiyak na buhay pa si Goldov dahil isa itong napakalakas na mandirigma na madaling nagwagi sa nakaraang torneo. Ikinwento rin ni Nash Tanya kay Adlet ang pagkawala ni Ronia, ang Priestess of the Sun na dating nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan ngunit matanda na ngayon at mahina na. Hindi matiyak ni Adlet kung dapat ba niyang paniwala ang dinukot nga ito ng Killer of the Braves. Pagkatapos ng 10 araw na paglalakbay sakay ng kabayo, tumawid sila sa isang tulay na naglabas sa kanila ng Pina patungo sa mga bansa ng Guain at Gumban. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakbay, ipinaliwanag ni Adlet na itinuro ng kanyang master ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga demon at sa kanilang mga kakayahan, at nagbabala siyang malapit nang magsimulang lumitaw ang mga ito. Lalong kinabahan si Nash Tanya nang marinig iyon, ngunit gumawa lamang si Adlet ng nakakatawang ekspresyon upang mapanatag ang kanyang loob. Maya-maya, isang pamilya ang lumabas mula sa kagubatan at hamarang sa kanilang daraanan habang ibinabalita na sinalakay ng mga demon ang kanilang nayon at naiwan doon ang kanilang maliit na anak. Nabahala ang dalawa kaya agad silang sumakay sa kanilang mga kabayo at nagtungo sa direksyong itinuro ng pamilya. Pagdating nila roon, nadatnan nila ang iba pang mga taga-nayon na inaatake ng mga demon. Agad na kumilos si Adlet at pinahina ang mga demon gamit ang kanyang mga kagamitan habang mabilis namang tinapos ni Nash Tanya ang mga ito gamit ang kanyang mga espada. Matapos mapatay ang lahat ng demon, pinuri ni Adlet ang husay ni Nash Tanya. Pagkatapos nito ay tinulungan nilang mag-impake ang mga taga-nayon ng kanilang mga gamit, ngunit sinabi ng mga ito kay Adlet na may isang naglalakbay na dalagang pansamantalang nanatili sa kanilang nayon. Agad na sumakay si Adlet sa kanyang kabayo at nagpas siyang puntahan ang nayon upang hanapin ang dalaga, habang inuutusan si Nash Tanya na manatili upang protektahan ang mga taga-nayon. Nag-aalala man, sinubukan ni Nash Tanya na pigilan siya, ngunit dumating ang mas marami pang taga-nayon at naharang ang kanyang danaranan. Habang papalapit si Adlet sa nayon, napansin ni Adlet ang isang malaking windmill na bumagsak kaya nagpa siya siyang imbestigahan kung ano ang naging dahilan nito. Habang sinusuri ang paligid, nakita niya ang isang bala na hugis krus na nababalutan ng pulbura. Habang mas lumalalim siya sa nayon, nakita niya ang isang babaeng may puting buhok, nakasuot ng headband at may eye patch, na nagal iligtas ng isang aso. Nagulat si Adlet sa kalmadong kilos ng dalaga kaya nilapitan niya ito upang makipag-usap, ngunit agad siyang tinutukan nito ng baril at tinanong kung balak ba siyang patayin. Ipinakilala ni Adlet ang sarili bilang isa sa Braves of the Six Flowers, at nang makita ng dalaga ang marka sa likod ng kanyang kamay, ipinakilala rin nito ang sarili bilang si Fremis Pedro. Bigla itong nagpaputok sa batong nasa likuran ni Adlet dahilan upang magulat ang kanyang kabayo. Habang nakatutok pa rin ang baril sa kanya, muli siyang tinanong ni Fremy kung dumating ba siya upang patayin siya. Samantala, napatay na ni Nash Tanya ang lahat ng demon at nailigtas ang mga taga-nayon. Sa sandaling iyon, isang lalaking sakay ng kabayo ang lumapit at nagpakilalang si Goldov. Pagkatapos yumukod sa prinsesa, sinabi nitong dumating siya upang tulungan siya. Magalang na binati ni Goldov si Nash Tanya at ipinaalam na napili rin siya bilang isa sa Braves of the Six Flowers. Ikinwento niya ang naging engkwentro niya sa pinaghihinalaang Killer of the Braves na si Fremy at inilarawan ang itsura nito. Ipinaliwanag niyang si Fremy ay isang misteryoso at mapanganib na babae. Pagbalik ni Goldov, ibinalita niya kay Nash Tanya ang resulta ng kanyang investigasyon tungkol sa Killer of the Braves na nakilala na bilang si Fremy. Samantala, itinutok ni Fremy ang kanyang baril kay Adlet at sinabing narinig na niya ang tungkol dito, isang lalaking gumagamit ng iba't ibang kagamitan sa halip na purong lakas sa torneo, na para sa kanya ay isang uri ng kaduwagan. Kumpiyansang sumagot si Adlet na ang pagiging pinakamalakas ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na lakas kundi pati sa talino at kakayahang gumawa ng estratehiya. Itinanggi niya ang paratang na duwag siya at ipinagtanggol ang paggamit ng mga kagamitan bilang patunay ng kanyang pagiging maparaan. Binanggit din ni Adlet si Nash Tanya at ang papel nito bilang Saint of Blades, habang pinupuri ang husay nito bilang isa sa mga Braves. Gayunpaman, nagpa siya si Fremy na magpatuloy ng mag-isa upang makipagkita sa iba pang Braves sa sarili niyang paraan.
Inutusan niya si Adlet na ipaalam kay Nashtanya na balak niyang harapin ang Demon God ng mag-isa. Nagulat si Adlet sa pagkakaroon ng isang gunsmith saint kaya sinubukan niyang tanungin pa si Fremy, ngunit nagpaputok ito ng bala malapit sa kanya dahilan upang mabigla ang kanyang kabayo. Habang sinusubukan ni Adlet na pakalmeyan ang kabayo, mabilis na tumakas si Fremy papasok sa kagubatan. Dahil nagtataka kung bakit iniiwasan nito ang ibang Braves, hinabol niya ito matapos iimpake ang kanyang kahon ng mga kagamitan at pauwiin ang kanyang kabayo na may mensahe para kay Nashtanya. Sa wakas ay naabutan niya si Fremy sa gitna ng masukal na kagubatan habang kapwa sila hinihingal dahil sa mahabang habulan. Agad siyang tinanong ni Fremy kung bakit siya sumusunod, ngunit walang malinaw na sagot na naibigay si Adlet. Dahil dito, muli siyang tinutukan ni Fremy ng baril. Binunot ni Adlet ang kanyang espada at sumigaw, ipinapaliwanag na kailangan nilang magkaisa upang talunin ang Demon God. Kahit paulit-ulit siyang pinaalis ni Fremy, nagpatuloy pa rin si Adlet at nagpakawalan ng makapal na usok upang harangan ang paningin nito, saka mabilis na inagaw ang bag nitong puno ng pulbura. Nainis si Fremy at muli siyang tinutukan ng baril, ngunit hinaranggan ni Adlet ang tutok nito gamit ang bag. Pagkatapos ay nagbanta siyang tatakas kasama ang bag kung hindi siya susunod, dahilan upang mapilitan si Fremy na samahan siya patungo sa Land of Howling Demons kung saan naninirahan ang Demon God at ang mga hukbo nito. Sa huli, kahit labag sa loob, ibinaba ni Fremy ang kanyang baril at sumunod kay Adlet. Habang palihim siyang minamasdan ni Adlet gamit ang maliit na salamin sa kanyang kamay, napabuntong hininga siya sa ginhawa nang makitang sumunod nga ito. Samantala, abala naman sina Nashtanya at Goldov sa pakikipaglaban sa mga kalabang patuloy na dumarami sa kanilang danaraanan, ngunit isa-isa pa rin nilang nagawang mapatay ang mga ito. Nang makabalik ang kabayo dala ang mensahe ni Adlet, nalaman ni Nashtanya na may nakatagpo itong panibagong Brave at inutusan siyang ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon. Agad na nagpatuloy sina Nashtanya at Goldov sakay ng kanilang mga kabayo patungo sa Land of Howling Demons kung saan nila makikilala ang iba pang Braves. Habang nasa daan, pinuri ni Nashtanya si Adlet dahil sa pagiging misteryoso nito, dahilan upang malungkot at magselos ng kaunti si Goldov. Samantala, habang naglalakad sa makakapal na daanan ng kagubatan, sinubukan ni Adlet na kausapin si Fremy, ngunit binalaan siya nitong huwag na huwag siyang kakausapin at tinawag pa siyang tanga. Iminungkahi ni Fremy na bumalik na lamang siya kay Nashtanya kung tunay niya itong pinapahalagahan, ngunit itinanggi ni Adlet iyon at sinabing mas nag-aalala pa siya kay Fremy kaysa kay Nashtanya. Doon na nagsimulang makipag-usap si Fremy at inamin na hindi niya inaasahang mapipili sina Nashtanya at Adlet bilang mga Braves, ngunit buong pagmamalaki pa rin niyang iginiit na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Pagdating nila sa kabundukan, hiniling ni Fremy kay Adlet na maging maawain kung sakaling dumating ang araw na magkalaban sila, ngunit hindi ito pinansin ni Adlet dahil naniniwala siyang hindi sila kailanman maglalaban. Ipinaliwanag ni Fremy na kailangan niyang mapatay ang Demon God bago siya mamatay. Pagdating nila sa gilid ng bundok, huminto sila at minasdan ang Moju, ang Land of Howling Demons, na may nakakatakot na anyo at nangingibabaw ang mapulang kulay, ang lugar kung saan magtitipon ang mga Braves. Ipinaliwanag ni Adlet na mamamatay ang sinumang ordinaryong tao na malantad sa demon poison na kumakalat sa buong lugar, ngunit ligtas ang mga Braves dahil sa basbas ng Goddess of Fate. Mula sa mataas na kabundukan, napansin ni Adlet ang isang kuta na napapalibutan ng usok kaya nagpa siya silang puntahan ito. Habang inaakyat nila ang hagdang patungo sa tarangkahan ng kuta, napansin ni Adlet na biglang uminit ang paligid. Sa isang pagkakataon, ibinalik niya ang bag na puno ng pulbura kay Fremy bilang pagpapakita ng kanyang pagtitiwala. Pagdating nila sa tarangkahan, ipinakilala ni Adlet ang kanilang mga sarili bilang mga Brave at pinapasok sila ng mga gwardya. Sinalubong sila ng commander ng kuta na si Lauren ng hukbo ng Gwenbane at ipinaliwanag na sinalakay ng mga demon ang kuta kung saan namatay ang general at lahat ng kanyang mga kapitan. Idinagdag ni Lauren na hindi makaalis ang mga natitirang sundalo dahil may mahalagang bagay silang kailangang bantayan, isang lihim na paghahandang iniwan ng hari ng Gwenbane para sa Braves. Pinamunuan sila ni Lauren patungo sa isang silid sa ilalim ng lupa at ipinaliwanag na lihim na gumawa ang hari ng paraan upang maikulong ang isang buong tangway gamit ang kapangyarihan ng Saint of Illusions at ng Saint of Salt upang makabuo ng isang napakalakas na harang na tinatawag na Phantom Barrier. Ang harang na ito ang magpapakulong sa mga demon sa loob ng kagubatan hanggat kinakailangan. Ipinakita rin niya ang templo kung saan ia-activate ang harang at ang lugar na sasaklawin nito. Sinabi rin ni Lauren na naghihintay roon si Mora, ang Saint of Mountains na isa ring napiling Brave. Ipinaliwanag niya na maa-activate ang Phantom Barrier sa pamamagitan ng paglalagay ng espada sa pedestal at pagbigkas ng mga salitang Raise Mist.
Matapos ang pag-uusap, nagtungo sina Adlet at Fremy sa templo na nagsisilbing bago nilang tagpuan. Sa kanilang paglalakbay, biglang sumalakay si Nashtanya kay Fremy mula sa kanyang pinagtataguan at mabilis na pinakawalan ang kanyang mga espada. Nagulat si Adlet kaya agad niyang itinulak si Fremy upang mailayo ito sa paparating na pag-atake. Sinubukan din ni Goldov na pigilan si Fremy ngunit mabilis siyang naitamba nito. Bilang ganti, naghagi si Adlet ng buhangin sa mga mata ni Fremy na pansamantalang humadlang sa paningin at pagkilos nito. Gayunpaman, mabilis pa ring nagpaputok si Fremy patungo kay Nashtanya, ngunit naghagi si Adlet ng bato na tumama sa bala at nagpahina sa lakas ng pagtama nito. Hindi napigilan ni Fremy ang matinding pagkainis, sumigaw si Adlet sa kanila na itigil ang pag-atake at ipinaliwanag na hindi nila kalaban si Fremy dahil isa rin itong brave na nagtataglay ng napakalaking lakas. Pagkatapos ay hinubad niya ang guwantes ni Fremy at ipinakita sa lahat ang marka nito bilang isa sa braves. Nalilito, hiniling niyang ipaliwanag kung bakit nila ito inatake. Doon ibinunyag ni Nashtanya na ayon sa naging investigasyon ni Goldov, si Fremy ang killer of the braves. Pagkarinig nito, hinarap ni Adlet si Fremy at hiniling na ipaliwanag ang katotohanan. Inamin ni Fremy na pinatay niya ang tatlong maaaring maging brave at sinabi ring balak niyang patayin sina Goldov at Nashtanya dahil kabilang din ang mga ito sa listahan ng mga potensyal na braves. Kinabahang tinanong ni Adlet kung siya rin ba ang pumatay kay Rura, ang Saint of the Sun. Itinanggi ni Fremy ang pagpatay kay Rura, ngunit inamin niyang isa rin ito sa mga target niyang balak patayin. Agad namang pinigilan ni Nashtanya si Adlet at sinabing huwag itong maniwala kahit isang salita kay Fremy. Kaya tinanong ni Adlet kung bakit nito pinapatay ang lahat ng posibleng braves. Ipinaliwanag ni Fremy na layunin niyang buhayin muli ang Demon God, at sa pamamagitan ng pagpatay sa pinakamalalakas na mandirigma ay ang mahihina na lamang ang matitirang haharap dito. Labis na nabahala sina Goldov at Nashtanya sa narinig kaya agad nilang sinubukang salakayin si Fremy, ngunit hamarang si Adlet at buong determinasyong pinigilan sila. Kahit narinig na niya ang tunay na dahilan ni Fremy, pinili pa rin ni Adlet na protektahan ito. Gayunpaman, sinabi niyang hindi niya maintindihan kung paano napili bilang isang brave ang taong gustong buhayin ang Demon God. Kaya tinanong niya si Fremy kung mayroon ba talaga itong lehitimong dahilan para labanan ang Demon God, at buong kumpiyansang sinagot ni Fremy na mayroon. Iginiit nitong totoo ang hangarin niyang patayin ang Demon God kahit kilala siya bilang killer of the braves. Determinadong kumampi kay Fremy, sinabi ni Adlet na hindi sila dapat maglaban. Bagamat hindi sang-ayon sa naging pasya ni Adlet, pumayag na rin si Nashtanya at inutusan si Goldov na makipagtulungan sa kanila. Ibinaba naman ni Fremy ang kanyang baril at sabay-sabay silang nagtungo sa templo. Habang naglalakad, ikinwento ni Nashtanya na nakausap nila si Lauren, ang commander ng kuta, na nagpaliwanag tungkol sa Phantom Barrier. Pagkatapos ay pabirong tinukso ni Nashtanya si Adlet tungkol sa pagiging malapit nito kay Fremy, habang halatang nagseselos naman si Goldov dahil malapit si Adlet kay Nashtanya. Sa gitna ng kagubatan habang papunta sila sa templo, napansin ni Adlet ang mga demon na lumilipad sa himpapawid at naguhulog ng mga bomba sa kagubatan. Agad silang tumakbo patungo sa templo ngunit hinaranggan sila ng napakaraming demon. Nagsimula ang matinding labanan at kahit marami silang napatay, lalo lamang dumami ang mga kalaban. Dahil kitang-kita na dehado sila sa bilang, inutusan ni Nashtanya si Adlet na magpatuloy papunta sa templo at ipaubaya na sa kanila ang mga demon. Pagdating ni Adlet sa templo, nakita niya ang isang babaeng nakatakip ang mukha at walang malay na nakahandusay sa lupa. Gayunpaman, agad siyang sinenyasan ng babae na pumasok sa loob ng templo. Nagmamadaling sinubukan ni Adlet na buksan ang pintuan ngunit nakalock ito at nangangailangan ng susi. Tinanong niya ang babae kung nasa kanya ang susi ngunit tumanggi itong ibigay. Kaya naglagay si Adlet ng ilang bomba sa pintuan at pinasabog ang mga iyon upang mabuksan ang pasukan. Pagkabukas ng pinto, biglang lumabas ang mga walang lamang baluting mandirigma at sabay-sabay siyang sinalakay. Habang nakikipaglaban si Adlet sa mga ito, ang babaeng kanina ay walang malay ay biglang nagbagong anyo bilang isang halimaw at mabilis na tumakas na parang hangin. Sinubukan ni Adlet na habulin ang halimaw ngunit biglang nabalot ng napakakapal na hamog ang buong templo kaya tuluyan siyang nalito. Agad siyang pumasok sa loob at natuklasang na-activate na ang isang misteryosong harang na nagkulong sa kanilang lahat sa loob. Habang litong-lito, sinubukan niyang alamin kung sino ang nagpaandar ng harang. Pagdating ni Goldov at Nashtanya, agad na tinanong ni Nashtanya si Adlet kung siya ba ang nag-activate ng Phantom Barrier. Sinubukan naman ni Goldov na alisin ang isang salita na nakaukit sa bato upang i-deactivate ang harang, ngunit walang anumang nangyari at nanatiling nakatayo ang Phantom Barrier.
Naalala ni Adlet ang isang katulad na harang na nilikha ng huling Saint of Salt na isa ring brave, kaya sinubukan niyang gayahin ang paraan ng pag-deactivate nito. Hiniwan niya ang kanyang kamay at pinatak ang dugo sa bato habang sumisigaw na alisin ang harang, ngunit nanatili pa rin ang makapal na hamog. Dahil sa pagkabigo, inagaw ni Nashtanya ang Divine Word mula kay Adlet at nagsimulang kumilos ng kakaiba. Humantong ito sa pagbabasag niya sa batong tablet dahil sa labis na pagkainis. Bigla namang pumasok sa templo ang isang pandak na babae na ikinagulat ng lahat. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Chamo Rosso, ang Saint of Swamps at isa rin sa napiling Braves of the Six Flowers. Habang ipinagmamalaki naman ni Adlet ang sarili bilang pinakamalakas na tao sa buong mundo, naghanda si Chamo na salakayin si Fremy dahil pinaghihinalaan niya itong Killer of the Braves. Bago pa siya makakilos, isang babae ang dumating at pinigilan ang sitwasyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mora Chester, ang Saint of Mountains at pinuno ng templo, at agad niyang sinaway si Chamo dahil sa padalos-dalos nitong pag-uugali. Pagkatapos ay sinabi ni Mora na may isang estranghero sa kanilang grupo. Sa di kalayuan, isang misteryosong lalaki ang dahan-daang lumapit habang pinagmamasdan ng lahat. Ipinakilala siya ni Mora bilang si Hans Humpty, isa rin sa mga napiling Braves na kamakailan lamang niyang nakilala. Dahil dito, umabot sa 7 ang bilang ng mga taong may marka ng Braves, malinaw na nangangahulugang may isang impostor sa kanilang grupo. Iminungkahi ni Mora na ipakita ng lahat ang kanilang marka ng Braves of the Six Flowers upang makumpirma ang hinalang may isang kalaban sa kanilang hanay. Pagkatapos nito, nagtungo sina Adlet at Hans sa kagubatan upang magsiyasat. Sinubukan ni Adlet na ipaliwanag ang naging pag-atake ng mga demon, ngunit tila walang interes si Hans at nanatili itong malamig ang pakikitungo. Naghiwalay sila upang siyasatin ang iba't ibang bahagi ng kagubatan at minarkahan ang mga lugar na kanilang napuntahan. Pagbalik nila, nakumpirma nilang aktibo pa rin ang Phantom Barrier. Pagdating sa templo, sinalubong sila ni Nashtanya, ngunit hindi pa rin mapakali si Adlet nang makitang nakakadena ang mga kamay ni Fremy dahil pinaghihinalaan itong kalaban at ang ikapitong Brave. Determinadong maalis ang Phantom Barrier, tinanong ni Adlet si Mora kung may nakasaad ba sa Divine Word Books kung paano ito ay deactivate. Ipinaliwanag ni Mora na walang nakasaad na paraan ng pag-deactivate, ngunit may dalawang posibilidad. Ang una ay kusang alisin ito ng taong nag-activate ng harang, at ang ikalawa ay mawawala lamang ito kapag namatay ang taong nag-activate nito. Sa puntong iyon, napagtanto ni Adlet na may isang traidor sa kanilang grupo na kumakampi sa Demon God. Biglang tumakbo si Chamo patungo kay Fremy na nakakadena, ngunit agad siyang pinigilan ni Adlet. Pagkatapos ay hiniling ni Adlet na isa-isang lumapit ang lahat at ipaliwanag kung ano ang ginagawa nila bago makarating sa templo. Unang nagsalita si Nashtanya at nangakong magbibigay ng mahalagang impormasyon upang matukoy ang ikapitong Brave. Umakyat siya sa altar at ikinwento kung paano niya nawala ang kanyang pamilya noong bata pa siya at kung paano siya nagsikap upang maging isang Brave. Sumunod si Goldov habang hinihila si Fremy paakyat sa hagdan. Matindi nitong tinitigan si Adlet habang ikinukwento ang naging pag-atake nila kay Fremy. Pagkatapos ni Goldov, ipinakilala ni Mora ang kanyang sarili bilang Saint of Mountains at pinuno ng Temple of the Heavens na nangangasiwa upang matiyak na ginagamit ng tama ng lahat ng saint ang kanilang kapangyarihan. Idinagdag din niyang siya ang pumalit kay Rura bilang pinuno ng templo. Sumunod namang nagpakilala si Chamo at isiniwalat na naging Saint of Swamps siya mula pa noong 7 taong gulang pa lamang siya. Habang isa-isang nagsasalita ang lahat, maingat na sinusuri ni Adlet ang bawat salitang kanilang binabanggit. Sa huli ay nagpakilala si Hans at isiniwalat na isa siyang assassin, bagay na ikinagulat ni Nashtanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hans na nakipagkasundo siya sa hari at tumanggap ng pondo kapalit ng pagtalo sa Demon God. Habang nagsasalita si Hans, napansin ng lahat ang kakaiba niyang paraan ng pagsasalita na parang isang pusa. Tinanong siya ni Chamo kung bakit ganoon siya magsalita, at ipinaliwanag ni Hans na ang estilo niya sa pakikipaglaban ay hango sa mga pusa kaya ginaya rin niya ang paraan ng pagsasalita ng mga ito bilang paggalang. Pagkatapos magpakilala ng lahat, inutusan ni Mora si Fremy na gawin din iyon upang maalis ang hinalang siya ang ikapitong Brave. Kahit labag sa loob, pumayag si Fremy at hiniling kay Mora na alisin ang kanyang eye patch at takip sa ulo. Pagkatanggal ng mga iyon, bumungad ang isang sungay sa kanyang ulo at isa pang matang kahawig ng sa isang flame demon, dahilan upang mabigla ang lahat. Ipinaliwanag ni Fremy na isinilang siya 20 taon na ang nakalipas mula sa pagsasama ng isang tao at isang demon. Sinabi niyang nagpadala ang mga demon ng isa sa kanilang lahi sa mundo ng mga tao upang lumikha ng isang piyon na balang araw ay lalaban at papatay sa mga Brave sa muling pagbabalik ng Demon God, at siya ang piyong iyon.
Inamin niyang anak siya ng isang demon at isang tao, at pinatay ang kanyang amang tao matapos mabuntis ang kanyang ina. Pinalaki siya ng mga demon sa Land of Howling Demons at doon siya naging Saint of Gunpowder habang patuloy na nagpapalakas ng sarili upang tuparin ang kagustuhan ng kanyang ina na maibalik ang Demon God. Tinuturing ni Fremy ang sarili bilang isang tunay na demon at naniniwalang poprotektahan at gagabayan ng Demon God ang lahat. Nang tanungin ni Mora kung bakit niya tinalikuran ang Demon God, tumanggi si Fremy na sumagot. Determinadong alisin ang hinala kay Fremy, namagitan si Adlet at sinabing imposibleng si Fremy ang nag-activate ng Phantom Barrier dahil hindi ito ganap na tao. Ngunit sumagot si Hans na kung nagawa ni Fremy na makalampas sa Holy Salt Pillar sa labas ng templo na pumipigil sa mga demon, kaya rin itong gawin ng kahit ano, tao man siya o demon. Idinagdag pa ni Hans na kung hindi nila agad matutukoy ang tunay na salarin ay mauuwi sa kaguluhan ang lahat, lalo na't iginigiit ni Chamo na pahirapan si Fremy. Bilang dagdag sa tensyon, biglang nanghina si Nashtanya at nakaramdam ng matinding pagkahilo habang tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Goldov. Napansin ni Adlet ang kakaibang kilos ni Goldov sa prinsesa kaya lalo siyang naghinala rito. Sa puntong iyon, sapat na ang kahit kaunting pagdududa upang maging pangunahing sospek ang sinuman. Inutusan ni Morris si Adlet na ikwento ng detalyado ang lahat ng nangyari mula nang makarating siya sa templo. Pagkatapos ng salaysay ni Adlet, isa-isang sinuri ni Hans ang mga detalye at ipinahayag ang hinalang si Adlet ang pangunahing sospek bilang ikapitong Brave na nag-activate ng Phantom Barrier. Unti-unting bumaling ang hinala ng lahat kay Adlet dahil siya ang unang pumasok sa templo at eksaktong kasabay noon ang pag-activate ng harang. Ipinaliwanag ni Hans na kapag nabuksan na ang selyo ng isang gusali ay hindi na ito basta-bastang maibabalik, kaya kung may ibang taong naunang pumasok sa templo ay hindi na sana muling nagsara ang pintuan. Sinubukan ni Adlet na alisin ang hinala sa pamamagitan ng pagsasabing maaaring naghukay ng lagusan ang ikapitong Brave, pumasok sa templo, inactivate ang Phantom Barrier, saka tumakas muli sa parehong lagusan at tinabyunan ito. Agad namang sinabi ni Hans na kulang ang oras upang may sigawa ang ganoong plano. Kaya nagmungkahi si Adlet na baka isang saint ang gumawa nito, ngunit tumutol si Mora at sinabing hindi madaling maibalik ang isang sirang selyo. Dahil hindi siya ipinagtatanggol ni Fremy, galit na sinigawan nito ni Nashtanya at sinabing bakit hindi nito sinusuportahan si Adlet. Ipinaliwanag naman ni Adlet na hindi siya ipinagtatanggol ni Fremy dahil isa rin itong sospek. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, sumigaw si Adlet at inutusang tumigil ang lahat sa pag-aaway. Habang desperado siyang makahanap ng paliwanag kung paano na-activate ang Phantom Barrier, nagmungkahi siya na maaaring binuksan ng salarin ang pintuan, pumasok sa dating pasukan, pagkatapos ay gumawa ng panibagong pinto upang muling maisara ang templo. Idinagdag pa niyang nang dumating sila at pasabugin niya ang pintuan, maaaring nakatakas na ang salarin habang abala siya sa pakikipaglaban sa mga baluting mandirigma. Natawa lamang si Hans at ipinaalala kay Adlet na ang mga selyo ay likha ng Saint of Seals na namatay 4 na taon na ang nakalipas, kaya imposibleng mangyari ang teoryang iyon. Pagkatapos noon, iminungkahi ni Hans na patayin kaagad si Adlet dahil lahat ng ebidensya ay tumuturo rito bilang ikapitong Brave. Kahit kinakabahan, tumutol si Nashtanya sa desisyong iyon ngunit sinuportahan naman ito ng iba. Nagmakaawa siya kay Goldov na kampihan si Adlet dahil naniniwala siyang inosente ito, ngunit sa halip ay sinalakay ni Goldov si Adlet at nakisali rin si Hans sa pag-atake. Ginamit ni Adlet ang isang flash bomb na nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag upang malito ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos ay mabilis siyang sumugod kay Fremy, pinatulog ito gamit ang isang karayom at nagbantang tuturukan ng nakamamatay na lason kung hindi nila siya palalayain. Binuhat niya si Fremy sa kanyang balikat at inutusan si Hans na tumabi, na ginawa naman nito kahit labag sa loob. Bago tumakas, naghagis pa si Adlet ng isa pang flash bomb sa may pasukan ng altar upang mas lalo silang maantala. Habang tumatakbo siya palabas ng templo, naghagis si Hans ng kutsilyo na tumama sa likod ni Adlet. Pagkawala ng nakakasilaw na liwanag, sinubukan nilang habulin si Adlet ngunit marami na pala itong inilatag na bitag sa dinaanan kaya hindi nila maipagpatuloy ang pagtugis. Dahil sa tama ng kutsilyo, nawalan ng malay si Adlet sa gitna ng kagubatan. Hindi matukoy ni Namora at Hans ang eksaktong kinaroroonan niya kaya napilitan silang bumalik sa templo. Pagsapit ng gabi, sinuri ni Mora ang marka ng mga saints sa dibdib ni Hans at ipinaliwanag na habang patuloy na nagniningas ang apoy sa marka ay nangangahulugang buhay pa ang lahat ng Braves, dahil mawawala ang mga talulot nito kapag may namatay na isa. Pagkatapos ay bumalik sila sa templo kung saan naghihintay sina Nashtanya, Goldov at Chamo sa labas. Hindi pa rin nila maintindihan ang nangyari at nagtataka kung bakit dinukot ni Adlet si Fremy, kaya napagpasyahan nilang ipagpatuloy ang paghahanap kinaumagahan.
Samantala, sa kagubatan kung saan nawalan ng malay si Adlet, nagsimula siyang managinip tungkol sa kanyang kabataan. Nakita niya ang sarili na masayang naglalaro at nagsasanay gamit ang mga patpat kasama ang kanyang kaibigan. Sa panaginip din, nagbabalat siya ng mga kabute sa kanilang bahay habang nakikipagkwentuhan sa kanyang kapatid tungkol sa pagsasanay niya upang lumakas. Pagkatapos ay magkasama silang nagluto ng sabaw na kabute at masayang nagsalo sa pagkain. Biglang nagbago ang panaginip at nakita niya ang sarili na payat, gutom at kaharap ang isang matandang lalaki na hinihikayat siyang sumali sa hukbo upang lumakas. Ngunit tumanggi siya dahil determinado siyang maging pinakamalakas na tao sa buong mundo upang talunin ang Demon God at ang mga demon. Sinabihan siya ng matanda na ngumiti at ipinaalala na kung gusto niyang maging pinakamalakas ay kailangan niyang matutong tumawa kahit sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa. Nagising si Adlet mula sa kanyang panaginip at napansing magaling na ang sugat niya dahil ginamo pala siya ni Fremy na gising na rin. Ipinaliwanag ni Fremy na tinulungan lamang niya siya dahil 79% siyang naniniwalang si Adlet ang ikapitong Brave, ngunit hindi pa siya lubos na sigurado. Sa gitna ng kagubatan, sinubukan ni Adlet na magsindi ng apoy gamit ang tuyong kahoy at bato upang makagawa ng mga spark ngunit nabigo siya. Napansin ni Fremy ang kanyang walang saysay na pagsisikap kaya tinulungan siya nitong magsindi ng apoy gamit ang palburang nilikha mula sa kanyang palad. Habang nag-uusap sila, napansin nilang mas malamig ang hangin kumpara kaninang umaga. Ipinaliwanag ni Fremy na iyon ay dahil sa salt barrier na nakapaligid sa templo at nagsisilbing panangga laban sa mga demon. Pareho nilang binalikan ang lahat ng impormasyon tungkol sa pagkaka-activate ng harang at masusing sinuri ang bawat detalye upang makahanap ng mga palatandaan. Sa huli, napagpasyahan nilang malamang na may dalawang kalaban, ang isa ay ang ikapitong Brave at ang isa naman ang pumasok sa templo at nag-activate ng Phantom Barrier upang bitagin silang lahat doon. Matapos ang kanilang pagsusuri, hiniling ni Adlet kay Fremy na samahan siya sa paghahanap sa tunay na impostor, ngunit tumanggi ito. Ang pagtangging iyon ang lalo pang nagpatibay sa determinasyon ni Adlet na hanapin ang ikapitong Brave. Naalala niya ang sinabi ng kanyang master tungkol sa pagtawa kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa kaya nanatili siyang nakangiti sa madilim na kagubatan habang buong kumpiyansang naniniwalang siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nagulat si Adlet nang biglang tanungin siya ni Fremy kung bakit gusto niyang maging isa sa Braves of the Six Flowers, dahil iyon ang unang pagkakataong nagpakita ito ng interes sa kanya matapos hindi kailanman magpakita ng interes sa kahit sino. Ngunit sa pagkakataong ito, naging interesado si Fremy kung paano nagagawang sabihin ng isang ordinaryong tao na siya ang pinakamalakas sa buong mundo. Ikinwento ni Adlet na ang kanyang master na si Atro Spiker ay lubhang nanguhumaling sa pagtalo sa mga demon kaya gumawa ito ng napakaraming sandata upang maisakatuparan iyon. Pinag-aralan din ni Adlet ang maraming aklat tungkol sa paggawa ng mga lason, iba't ibang uri ng sandata, at maging ang mga kaalaman sa siyentipikong pananaliksik at pagbuo ng mga imbensyon. Idinagdag pa niyang kabilang si Atro Spiker sa listahan ng mga potensyal na Braves na papatayin, ngunit hindi ito pangunahing target dahil sa katandaan nito. Lahat ng naging estudyante ng kanyang master ay tumakas dahil hindi nila kinaya ang matinding pagsasanay, ngunit iginiit ni Adlet na hindi siya sumuko at tiniis niya ang lahat ng itinuro sa kanya. Naniniwala si Fremy na may malalim na dahilan kung bakit ganoon na lamang ang pagsisikap ng binatang may pulang buhok. Ikinwento ni Adlet na noong bata pa siya, isang demon na may pakpak ang dumating sa kanilang nayon habang naglalaro sila ng kanyang matalik na kaibigang si Rainer sa bukid. Binalaan sila ng demon at kahit sinubukan ni Adlet na pigilan ang kanyang kaibigan na labanan ito, wala silang nagawa dahil napakalakas nito. Kakaiba ang anyo ng demon, ngunit nang magsalita ito ay napakabait ng tono nito. Gayunpaman, sa sobrang takot ay hindi nakasagot ang dalawang bata at dumiretso ang demon sa nayon dahil nais nitong makipag-usap sa mga matatanda. Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Adlet at ginugol niya ang buong magdamag sa pagbabasa ng lahat ng librong may kinalaman sa Demon God. Kinabukasan, ipinaalam ng pinuno ng nayon sa lahat na lilipat sila sa Moju, ang Land of Howling Demons, at mamumuhay sa ilalim ng pamumuno ng Demon God. Maraming taga-nayon ang galit na tumutol, ngunit iniutos ng demon sa pinuno ng nayon na kunin ang puso ng sinumang sumuway bilang patunay ng kanilang katapatan sa Demon God. Tinanong ni Fremy si Adlet kung ano ang itsura ng demon, at sinabi niyang isa itong humanoid na halos kasinlaki ni Goldov at may 3 pakpak. Idinagdag ni Fremy na ang mga pakpak nito ay kahawig ng sa uwak. Nagulat si Adlet nang malamang kilala ni Fremy ang demon, at ipinaliwanag nitong isa iyon sa 3 demon na may kakayahang kontrolin ang iba pang demon at siya rin ang unang nakaisip na lumikha ng isang half-demon. Inihayag din ni Fremy na ang demon na iyon ang lumikha sa demon na naging tunay niyang ina.
Malungkot namang isiniwalat ni Adlet na namatay ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang nakatatandang kapatid habang pinoprotektahan siya upang makaligtas siya sa pagtakas mula sa kanilang nayon. Idinagdag niyang ang mga salita ng kanyang master ang naging dahilan upang magpatuloy siyang lumakas. Biglang nagsalita si Fremy at sinabing naiinggit siya kay Adlet dahil buong buhay niyang inakala na tunay siyang minahal ng kanyang tunay na ina at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ikinwento niya kung paano siya naging Saint of Gunpowder at isang mamamatay taong brave dahil lamang sa mga utos ng kanyang ina. Habang bakas ang matinding lungkot sa kanyang mukha, sinabi niyang minsan niyang hinabol si Chamo ngunit natalo siya nito at muntik nang mamatay dahil sa matitinding sugat. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, sinubukan siyang patayin ng sarili niyang ina at tinalikuran din siya ng lahat ng kanyang mga kasamahan. Dahil sa matinding pagtataksil ng kanyang tunay na ina, nanumpa si Fremy na siya mismo ang papatay sa Demon God. Labis na nagulat si Adlet sa revelasyong iyon at napagtanto niyang hindi si Fremy ang ikapitong brave, bagaman hindi pa rin lubos na sigurado si Fremy na hindi nga si Adlet ang salarin. Muli siyang hinikayat ni Adlet na samahan siya sa paghahanap sa tunay na impostor at sa pagtalo sa Demon God upang maipaghiganti nito ang sarili, ngunit muli itong tumanggi. Bilang pamamaalam, iniabot ni Fremy kay Adlet ang isang gunpowder signal na siya lamang ang makakatunton at sinabing maaari niya itong gamitin kung kakailanganin niya. Pagkatapos ay umalis siya patungo sa templo habang nagbabantang baka patayin niya si Adlet sa susunod nilang pagkikita at nasa kanya na ang pasya kung gagamitin ba niya ang gunpowder signal o hindi. Sa madilim na gabi na nababalot ng makapal na hamog, nagbabantay si Mora at Goldov sa labas ng templo nang dumating si Fremy. Agad na tinanong ni Mora kung nasaan si Adlet, at maikling sumagot si Fremy na nakatakas na ang binata. Kinabukasan, ikinwento ni Fremy kina Mora at sa iba pa ang lahat ng sinabi ni Adlet noong nakaraang gabi. Habang nakikinig sina Chamo at Hans, nagduda sila na talagang nagkaharap sina Fremy at Adlet dahil tila naging maganda ang samahan ng dalawa. Gayunpaman, iginiit ni Fremy na patuloy pa rin siyang naniniwalang si Adlet ang impostor dahil naiwan pa rin sa templo ang kahon nito ng mga kagamitan. Napagpasyahan nilang tiyak na babalik si Adlet upang kunin iyon, ngunit hindi sila maaaring maghintay lamang. Kaya hinati ni Mora ang grupo upang hanapin si Adlet. Sina Nashtanya at Goldov ay pupunta sa kanlurang bahagi, sina Mora at Fremy sa silangan, si Chamo sa kagubatan, habang si Hans naman ay mananatili sa templo sakaling bumalik si Adlet. Habang papunta sa kanlurang bahagi ng kagubatan, inamin ni Nashtanya kay Goldov na hindi siya naniniwalang si Adlet ang ikapitong brave at sa halip ay si Hans ang pinaghihinalaan niya. Samantala, mula sa itaas ng mga puno, lihim na pinagmamasdan ni Adlet ang kanilang pagkilos. Nang makita niyang umalis na sina Mora at Fremy sa templo, naisip niyang iyon na ang tamang pagkakataon upang kunin ang kanyang kahon ng mga kagamitan at alamin ang tunay na pagkakakilanlan ng ikapitong brave. Paglapit niya sa pasukan ng templo, agad siyang pinigilan ni Hans sa pamamagitan ng paghagis ng maliit na kutsilyo bago ito mabilis na sumugod at pinabagsak siya sa lupa. Nang tuluyang maipit ni Hans si Adlet, muli nitong isa-isang inilatag ang lahat ng ebidensyang nagtuturo sa kanya at mariing hiniling na sabihin kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Ngunit gaya ng dati, mabilis na nakaisip ng paraan si Adlet upang makatakas. Gumamit siya ng smokescreen na nakatali sa kanyang baywang at agad na nabalot ng usok ang paligid kaya parehong lumabo ang paningin nilang dalawa. Sinubukan niyang tumakas papasok ng kagubatan ngunit agad siyang bumangga sa isang haligi, nadapa at bumagsak. Hindi nagtagal ay naabutan siya ni Hans, at unti-unti itong nagkaroon ng kalamangan dahil sa malapusan nitong bilis at husay, bagay na kahit si Adlet ay aminadong kahanga-hanga at itinuring niyang isang henyo. Sa muling paghaharap nila, isa-isang itinapon ni Adlet ang lahat ng kanyang kagamitan upang gaman ang kanyang katawan at espada na lamang ang itinira. Nagulat si Hans at lalo pang naghinala dahil alam nitong may lihim na plano si Adlet. Ngunit buong yabang na sinabi ni Adlet na kaya niya itong talunin kahit walang anumang lihim na sandata. Sa isip niya, hindi ang pagtalo kay Hans ang tunay na layunin kundi ang linisin ang kanyang pangalan at matuklasan ang tunay na ikapitong brave. Dahil dito, naging mas maingat si Hans at sinuri ang bawat galaw ni Adlet pati ang buong paligid upang malaman kung saan ito maaaring umatake. Bigla namang sumugod si Adlet at itinusok ang kanyang espada sa kanang kamay ni Hans dahilan upang mabitawan nito ang sariling sandata. Labis itong ikinagulat ni Hans, samantala, ipinaliwanag ni Adlet na kung siya nga ang ikapitong brave ay hindi niya sasayangin ang tanging pagkakataong mayroon siya upang patayin ang kanyang kalaban. Kunwari ay naniwala si Hans at ibinaba ang kanyang mga kamay, bagay na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Adlet. Bigla namang sinabi ni Hans na siya ang tunay na ikapitong brave, dahilan upang agad na maging alerto si Adlet.
Mabilis siyang tumakbo upang kunin ang kanyang mga kagamitan ngunit huli na ang lahat dahil nakagawa na ng hakbang si Hans. Sa isang napakabilis na galaw, hiniwan nito ang leeg ni Adlet. Ngunit maya-maya ay napagtanto ni Adlet na isa lamang pala iyong guni-guni. Ipinaliwanag ni Hans na sinadya niyang hiwain si Adlet gamit ang isang teknik na nagdudulot ng matinding hallucination. Idinagdag pa niyang hindi tulad ng mga pusa, ang mga tao ay nagsisinungaling sa kanilang mga salita at nanlilinlang sa kanilang mga kilos kaya hindi sila madaling pagkatiwalaan. Maliban na lamang kapag nasa bingit na sila ng kamatayan dahil doon lumalabas ang tunay nilang nararamdaman. Napagpasyahan ni Hans na kung si Adlet nga ang impostor ay dapat sanay nakita niya ang pagkalito sa mukha nito nang sabihin niyang siya ang ikapitong Brave. Sa halip, ang nakita niya ay tunay na pagginhawa, kaya tuluyan niyang napagtantong hindi si Adlet ang impostor. Lubos ang naging ginhawa ni Adlet nang paniwalaan siya ni Hans kaya muli niyang kinuha ang kanyang mga kagamitan at isinuot ang kanyang mga gamit. Pareho silang nagpasyang bumalik sa kanilang mga kasamahan upang sama-samang hanapin ang tunay na ikapitong Brave. Samantala, sa silangang bahagi ng kagubatan, ipinagpatuloy ni Namora at Fremy ang kanilang paghahanap. Magdamag na nagpahinga si Adlet upang gumaling ang kanyang mga sugat. Tinanong ni Mora si Fremy kung may ideya ba ito kung saan nagtungo si Adlet, ngunit itinanggi ni Fremy na may alam siya. Gayunpaman, maingat nitong sinuri ang lahat ng bakas na naiwan sa lugar kung saan sila nagpalipas ng gabi ni Adlet at iminungkahing ipagpatuloy nila ang paghahanap sa direksyong iyon habang nagbabalang huwag magmadali upang hindi mahulog sa anumang bitag. Sinubukan ni Mora na makuha ang tiwala ni Fremy sa pagsasabing naniniwala siyang hindi ito ang ikapitong Brave. Ngunit ikinwento ni Fremy ang tungkol sa ilang taga-nayon na dinukot ng mga demon at dinala sa Land of Howling Demons. Dahil dito, nakaramdam ng matinding pagkakasala si Mora dahil alam niya ang tungkol sa insidenteng iyon, ngunit wala siyang sapat na ebidensya kaya hindi ito naimbestigahan. Inalo naman siya ni Fremy at sinabing hindi niya kasalanan ang nangyari at hindi niya dapat sisihin ang sarili. Inamin ni Mora kay Fremy na may espesyal siyang nararamdaman para kay Adlet, ngunit pinaalalahanan din niya ito na si Adlet ang ikapitong Brave at kailangan itong patayin sa sandaling makita nila. Iginiit naman ni Fremy na kinikilala niyang kaaway si Adlet at hindi siya magdadalawang isip na patayin ito kung kinakailangan. Samantala, naroon sina Nashtanya at Goldov sa lugar kung saan nakatakdang magtipon ang 6 na Braves. Sinisikap ni Nashtanya na tipunin ang lahat ng posibleng ebidensya upang patunayang hindi si Hans ang ikapitong Brave, ngunit pilit siyang kinukumbinsi ni Goldov na si Adlet ang tunay na kalaban. Dahil sa matinding selos, sinigawan ni Goldov si Nashtanya at tinanong kung bakit labis itong nag-aalala para kay Adlet. Pinaalalahanan siya ni Nashtanya na ang tunay nilang misyon ay talunin ang Demon God at hindi sila dapat magpadala sa kanilang damdamin. Inamin din niyang matagal na niyang alam ang nararamdaman ni Goldov para sa kanya, ngunit wala siyang oras upang harapin iyon sa kasalukuyan. Dahil dito, kumalma si Goldov at humingi ng paumanhin sa kanyang naging asal sa templo. Samantala, patuloy na naghahanap si Hans ng lihim na daanan sa mga pader ng templo ngunit wala siyang makita dahil perpekto ang pagkakagawa ng selyo. Habang iyon ay nangyayari, naghahanap naman si Adlet ng isang kagamitan sa kanyang kahon na maaaring makatulong upang matukoy ang tunay na ikapitong Brave. Sinabi ni Hans na kapag namatay si Adlet, si Fremy naman ang susunod na magiging pangunahing sospek. Pagkatapos ay nagwisik si Adlet ng ilang kemikal sa altar. Biglang tinanong ni Hans kung paano ba talaga na-activate ang Phantom Barrier dahil hindi raw siya kailanman sinabihan kung paano ito ginagawa. Doon biglang naalala ni Adlet na tanging sina Fremy, Mora at Goldov lamang ang nakaalam kung paano ito ay activate. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang napakalaking nilalang na dumaan sa pasukan ng templo. Kaagad silang lumabas upang tingnan kung ano iyon at nadatnan nila si Chamo sa labas. Sinubukan ni Hans na ipaliwanag kay Chamo na hindi si Adlet ang kalaban, ngunit tumanggi itong makinig at agad silang sinalakay. Nagsimulang magsuka si Chamo ng kakaibang likido na nagiging mga demon. Sinubukan ni na Adlet at Hans na tumakas patungo sa kagubatan ngunit naharang sila ng mga demon. Habang isa-isa nilang pinuputol ang mga ito, patuloy namang nagre-regenerate ang mga demon at lalo silang pinaliligiran. Inutusan ni Chamo si Hans na patayin si Adlet at sinabing kapag naalis ang Phantom Barrier ay hindi na niya kakailanganing patayin pa si Hans. Ang mga demon na isinilang mula sa nakakakilabot na suka ni Chamo ay tuluyang pumalibot kina Adlet at Hans. Kaya napagpasyahan nilang bantayan ang likod ng isa't isa at magtulungan upang makaligtas sa delikadong sitwasyon. Hindi nagtagal ay napansin nilang kahit anong pag-atake ang gawin nila, muling nabubuhay ang mga demon kada 60 segundo nang walang palya. Iminungkahi ni Adlet kay Hans na lusubin mismo si Chamo dahil iyon na lamang ang natitirang paraan,
at sumang-ayon naman si Hans na iyon ang tamang pagkakataon. Gayunpaman, patuloy na pinoprotektahan ng mga demon si Chamo habang tila tuwang-tuwa itong pinapanood ang kanilang paghihirap, dahil matagal na nitong gustong pahirapan ang dalawa. Sa huli, napagpasyahan nilang si Chamo mismo ang puntiryahin. Sinipa ni Adlet si Hans patungo kay Chamo at sa wakas ay nagawa nilang mahuli ito. Tinakpan nila ang bibig ni Chamo, itinali ang mga kamay at paa nito, sa kanila ito dinala pabalik sa templo. Sa loob ng templo, tinanong ni Adlet si Chamo kung may alam ba ito tungkol sa Phantom Barrier bago pa sila dumating doon, ngunit mariin itong tumanggi. Samantala, mabilis na bumalik si Namora at Fremy patungo sa templo. Buong tiwalang sinabi ni Fremy na imposibleng basta matalo si Chamo. Samantala, iniwan ni na Adlet at Hans si Chamo na nakatali sa altar bago sila muling nagtungo sa kagubatan. Ipinaliwanag ni Adlet na sadyang pinatakas siya ni Fremy, habang sinabi naman ni Hans na si Fremy ang pinakamalamang na mapagkamalang ikapitong Brave. Binalaan din ni Hans si Adlet na huwag nang makipagkita kay Fremy dahil lumaki ito sa mundo ng mga demon at tinitingnan nitong kaaway ang lahat. Inamin ni Adlet na maaaring totoo ang lahat ng sinabi ni Hans, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang paghahanap kay Fremy. Pinaalalahanan siyang muli ni Hans na tunay siyang kinamumuhian ni Fremy at dapat siyang mag-ingat. Gayunpaman, pinili pa rin ni Adlet na isugal ang lahat at mag-isa itong nagtungo sa kagubatan upang hanapin si Fremy. Habang naglalakad, sinadya niyang ihulog sa lupa ang gunpowder signal na ibinigay ni Fremy noong nakaraang gabi, at agad naman itong napahinto nang maramdaman ang Senadorias. Sa kabila ng napakalaki nilang pagkakaiba, umaasa pa rin si Adlet sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi talaga siya kinamumuhian ni Fremy, kahit na naaalala niyang nagbanta itong papatayin siya sa susunod nilang pagkikita. Samantala, pagdating ni Namora sa templo, agad nitong pinagalitan sina Chamo at Hans dahil nakatakas si Adlet. Kumpiyansang sinabi ni Hans na kontrolado niya ang sitwasyon at ipinaliwanag niyang natuklasan ni Adlet ang mahalagang katotohanan tungkol sa plano ng ikapitong Brave habang nasa kagubatan. Nang magkita sina Fremy at Adlet sa kagubatan, sinabi ni Fremy na sigurado siyang hindi pa aktibo ang Phantom Barrier bago sila pumasok sa templo. Pagkatapos ay tinanong niya kung posible bang kasabwat ng ikapitong Brave si Lauren, ang commander ng kuta. Ipinaliwanag ni Adlet na malamang ay ginamit lamang ng ikapitong Brave si Lauren upang magsinungaling tungkol sa paraan ng pag-activate ng Phantom Barrier, pagkatapos ay gumamit ng mga demon upang akitin silang pumunta sa templo at kahit paano ay binalot ng makapal na hamog ang buong lugar upang isipin nilang na-activate na ang harang. Idinagdag pa niya na hindi pa aktibo ang Phantom Barrier nang pasabugin niya ang pintuan ng templo at sinadya lamang ng ikapitong Brave na palabasing isang selyadong templo iyon upang siya ang mapagbintangan. Samantala, patuloy namang naghahanap sina Nashtanya at Goldov ng ebidensya upang patunayang si Hans ang impostor. Naniniwala si Adlet na hindi si Hans ang ikapitong Brave dahil maraming pagkakataon itong patayin siya ngunit hindi nito ginawa. Sumagot naman si Fremy na tanging mga Saint of Mist lamang ang may kakayahang balutin ng hamog ang isang lugar. Maya-maya ay isiniwalat din niyang ang mga tulos na nakabaon sa paligid ng kagubatan ang ginamit upang i-activate ang Phantom Barrier at ipinaliwanag niyang iisang uri lamang ng harang ang maaaring gamitin sa isang partikular na lugar sa paligid ng templo. Samantala, patuloy namang kinukumbinsi ni Hans si Mora na hindi si Adlet ang ikapitong Brave dahil marami itong pagkakataong patayin siya ngunit hindi nito ginawa. Gayunpaman, nanatiling matatag si Mora sa paniniwalang si Adlet ang ikapitong Brave at determinado itong hanapin dahil iniisip niyang naloko lamang nito sina Hans at Nashtanya. Samantala, sinabi naman ni Fremy na hindi kapanipaniwala ang mga ebidensya ni Adlet kaya hindi pa rin siya lubos na naniniwala rito. Nagsimulang mag-isip si Adlet ng paraan upang makipagkita kay Nashtanya dahil naniniwala siyang ito lamang ang magtitiwala sa kanya. Habang ginagawa iyon, nagsimulang gumawa si Fremy ng isang gunpowder bomb ngunit bigla itong tumigil nang sabihin ni Adlet na kung mamamatay siya, si Fremy naman ang susunod na magiging pangunahing sospek. Labis itong ikinagulat ni Fremy dahil kahit sa sitwasyong iyon ay patuloy pa rin siyang pinoprotektahan ni Adlet. Samantala, habang naglalakad sina Nashtanya at Goldov sa kagubatan, napag-usapan nilang tila naiiba si Adlet kumpara sa iba pang Braves. Sa gitna ng kagubatan, sinubukan ni Adlet na kumbinsihin si Fremy na hindi siya ang ikapitong Brave. Bagamat inamin ni Fremy na nagsisimula na siyang magtiwala sa kanya, bigla pa rin itong itinutok ang kanyang baril kay Adlet at walang pag-aalinlangang tinanong kung bakit palagi niya itong pinoprotektahan at kung bakit hindi man lang niya ito pinaghihinalaan. Nagbigay si Adlet ng isang mababaw na dahilan, ngunit iginiit ni Fremy na sabihin niya ang totoo. Sa isip ni Adlet, naalala niya kung paano niya ginamit si Fremy upang makatakas mula sa templo at ang sandaling nagkaroon sila ng tapat na pag-uusap.
Sa huli, nagpa siya siyang sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Ipinaliwanag ni Adlet na matagal niyang sinubukang pigilan ang kanyang damdamin upang maging mas malakas at makalaban ang kanilang mga kaaway, ngunit hindi niya iyon nagawa. Sumagot naman si Fremy na nagawa niyang isantabi ang kanyang emosyon kaya nagpatuloy siyang mabuhay at hangarin ang paghihiganti laban sa Demon God. Pagkatapos ay inamin ni Adlet ang kanyang nararamdaman at sinabing minahal na niya si Fremy mula pa noong una silang magkita, ngunit ngayon lamang niya iyon lubos na naunawaan. Sinabi rin niyang lahat ng ginawa niya hanggang ngayon ay para lamang maprotektahan siya. Nagulat at nalito si Fremy kaya bahagyang lumuwag ang pagkakahawak niya sa kanyang baril, ngunit tumanggi pa rin siyang tanggapin ang mga sinabi ni Adlet. Pagkatapos ay tumalikod siya at sinabing wala na siyang lugar na pupuntahan kapag napatay na ang Demon God. Buong pagmamalaking sinabi ni Adlet, bilang pinakamalakas na tao sa buong mundo, na handa siyang bumuo ng isang tahanang puno ng pagmamahal para sa kanya. Sa una ay natigilan si Fremy at malalim na pinag-isipan ang mga sinabi ni Adlet, ngunit maya-maya ay itinaas niya ang kanyang ulo at binaril ito. Sa pamamagitan ng putok na iyon, malinaw niyang ipinahayag na sigurado na siyang magiging magkaaway sila. Narinig ni Goldov at Nashtanya ang sunod-sunod na putok ng baril kaya agad silang nagtungo sa direksyong pinanggalingan ng mga iyon. Samantala, sa templo, nang marinig ni Mora ang mga putok ay agad niyang napagtantong kasama ni Adlet si Fremy kaya inutusan niya si Chamo na bantayan si Hans. Dahil sa takot, agad namang sumunod si Chamo nang walang anumang pagtutol. Pagkatapos ay ginamit ni Mora ang kapangyarihan ng Saint of Mountains upang magpalaganap ng maling impormasyon sa buong lugar na nagsasabing sinugatan ni Adlet si Hans, malinaw na sinusubukan nitong palabasing si Adlet ang impostor. Sinubukan ni Hans na pigilan si Mora dahil maayos naman ang kanyang kalagayan, ngunit hinaranggan siya ng mga demon ni Chamo. Samantala, sa kagubatan, patuloy na tumatakbo si Adlet habang walang tigil siyang pinapaputukan ni Fremy. Habang umiiwas sa mga bala, sinabi ni Adlet na si Mora ang tunay na impostor at mula sa malayo ay ipinakita pa niya ang mga marka ng Braves habang sinasabing buhay na buhay pa si Hans. Determinadong malaman ang katotohanan, ipinagpatuloy ni Fremy ang paghabol kay Adlet ngunit halatang wasak ang kanyang damdamin dahil sa mga narinig. Samantala, nagngit-ngit sa galit si Nashtanya at sa matinding puot ay pinutol niya ang lahat ng punong nakapaligid sa kanya gamit ang kanyang mga espada. Napatigil si Goldov at hindi makapaniwala sa ipinakitang lakas ng prinsesa. Habang hinahabol pa rin si Adlet, gumawa si Fremy ng isang gunpowder bomb at pinasabog ito bilang hudyat ng kanyang lokasyon. Nang makita ni Mora ang Senadorias, agad itong nagtungo roon. Habang tumatakbo si Adlet dala ang kanyang kahon ng mga kagamitan, sinabi niya kay Fremy na bumalik ito sa templo at tiyaking ligtas si Hans upang mapatunayan itong nagsisinungaling si Mora. Ngunit nanatiling matigas si Fremy at iginiit na sigurado siyang si Adlet ang ikapitong Brave. Pagkatapos ay naghagis siya ng sunod-sunod na bomba sa pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nagawa namang iwasan ni Adlet ang mga pagsabog at gumanti sa pamamagitan ng paghagis ng mga karayom na kalaunan ay tumama kay Fremy. Sa nanginginig na boses na puno ng galit at sakit, tinanong ni Adlet kung bakit ayaw pa rin siyang paniwalaan. Sumagot si Fremy na nakikita niya ang tunay niyang pagkatao at tinawag siyang isang impostor. Sinabi rin nitong mas mabuti nang huwag magtiwala sa kahit sino kaysa maniwala sa isang tao at sa huli ay pagtaksilan muli. Hindi na siya nagsalita pa at agad na naghagis ng isa pang bomba kay Adlet. Habang sinusubukan ni Adlet na lumapit sa kanya, tinamaan siya ng pagsabog at malakas na tumilapon. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Adlet na hindi dahil ayaw siyang paniwalaan ni Fremy kundi dahil pinili na nitong huwag nang magtiwala kan-inuman matapos ang pagtataksil ng kanyang ina at ng mga demon. Habang papalapit ang mga demon ni Chamo kay Adlet, dumating si Mora at agad siyang pinakawalan ng napakalakas na suntok. Kahit paano ay nagawa pa ring makaiwas ni Adlet, nagpalitan sila ng sunod-sunod na pag-atake hanggang sa nagamit ni Adlet ang ilan sa kanyang mga taktika upang makaganti. Gumawa siya ng makapal na smokescreen at bigla na lamang lumitaw sa harap ni Fremy. Nakita yun ni Fremy at agad niyang binalaan si Mora. Mabilis na sumugod si Mora at akmang tatamaan na si Adlet nang biglang nagpaputok si Fremy sa lupa sa pagitan nilang dalawa. Dahil dito ay napahinto si Mora sa pag-atake, at sinabi ni Fremy na sumuko na ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Lumuhad si Adlet at tinanong si Mora kung ayos lang ba si Hans, ngunit nagsinungaling pa rin ito at sinabing malubha ang kalagayan ng binatang Catman dahil sa kanya. Sinabi ni Adlet kay Mora na inosente si Fremy at mayroon siyang ebidensyang magpapatunay nito. Nagulat si Fremy sa kanyang narinig at hindi makapaniwalang tumingin kay Adlet. Inilabas ni Adlet ang isang kemikal na ginawa ng kanyang master upang matukoy kung may bakas ng demon at humingi siya ng isang bala kay Fremy na agad naman itong ibinigay.
Inispray niya ang kemikal sa bala at agad itong nagningning ng matingkad na pula, patunay na si Fremy nga ang huling humawak nito bago niya ito ibinigay kay Adlet. Idinagdag pa niyang nagwisik rin siya ng parehong kemikal sa altar ngunit wala itong naging reaksyon. Kaya napagpasyahan niyang hindi kailanman hinawakan ni Fremy ang altar, na nagpapatunay na wala itong kinalaman sa pag-activate ng Phantom Barrier. Labis na naantig si Fremy sa lahat ng ginawa ni Adlet upang patunayan ang kanyang pagiging inosente at tuluyang nawalan ng masabi. Habang ipinagpapatuloy ni Adlet ang pag-amin ng kanyang nararamdaman, muli namang sinubukang salakayin siya ni Mora, ngunit agad siyang pinaputukan ni Fremy. Ngayon ay lubos na itong naniniwala kay Adlet at handa na siyang protektahan ito. Sa mismong sandaling iyon, biglang lumitaw si Nashtanya mula sa mga anino at sinalakay silang dalawa habang nagbabanta na papatayin ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, dahilan upang muling sumiklab ang kaguluhan. Puno ng matinding galit, sumugod si Nashtanya kay Adlet upang patayin ito habang pilit naman siyang pinoprotektahan ni Fremy. Hindi maintindihan ni Goldov kung bakit ipinagtatanggol ng babaeng may puting buhok si Adlet, habang paulit-ulit namang sumisigaw si Mora na nilinlang sila nito. Sinubukan ni Fremy na kumbinsihin si Nashtanya na hindi si Adlet ang kanilang kalaban at itinuro pa ang mga sugat nito. Bukod pa roon, sinabi niyang posibleng si Mora ang tunay na nanlilinlang sa kanilang lahat. Bilang tugon, sinabi ni Nashtanya na malubha ang kalagayan ni Hans, na para bang pinatutunayan nitong si Adlet ang impostor. Kahit paulit-ulit na nagmamakaawa si Fremy, wala na itong naitulong dahil lubos ng nilamon ng galit si Nashtanya at itinuring nitong napakapanganib ng pinakamalakas na tao sa buong mundo. Nang mapagtantong wala ng saysay ang pakikipag-usap, inutusan ni Fremy si Adlet na tumakas papunta sa templo dahil hindi na makapag-isip ng maayos si Nashtanya. Gayunpaman, inutusan ni Mora ang prinsesa na ipagpatuloy ang pag-atake. Kaagad na nagpakawala si Nashtanya ng sunod-sunod na hugis B na espada patungo kay Adlet, ngunit sinalubong iyon ni Fremy ng mga putok ng baril. Nang lumikha muli si Nashtanya ng panibagong mga espada mula sa lupa, naghagis naman si Fremy ng mga bomba at winasak ang lahat ng iyon. Nadamay si Nashtanya sa pagsabog at napaurong habang nilalamon ng apoy at usok ang paligid. Dahil sa galit, sinubukan ni Goldov na salakayin si Adlet ngunit agad siyang hinarang ni Fremy at itinulak palayo sa laban si Nashtanya. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Adlet na tumakas papunta sa templo upang hanapin si Hans dahil naniniwala siyang kayang pigilan ni Hans sina Mora at Goldov. Labag man sa loob, tumakbo si Adlet patungo sa templo habang agad namang sumunod si Fremy. Sa gitna ng kanilang pagtakbo, nawala ang focus ni Fremy kaya sinamantala iyon ni Mora at malakas itong tinamaan dahilan upang manghina ito. Pagdating sa templo, paulit-ulit na tinawag ni Adlet si Hans ngunit wala itong makita. Biglang dumating si Nashtanya at agad siyang sinalakay, ngunit mabilis na gumamit si Adlet ng smoke bomb bago tumakbo papasok sa kagubatan. Hinabol siya ng prinsesa at paulit-ulit na nagpakawala ng mga espada na 2 beses na tumama sa kanya habang pilit siyang umiiwas. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, isang espada ang malalim na bumaon sa kanyang tiyan at nagdulot ng matinding sugat. Nanghihina na si Adlet at halos mawalan ng balanse nang tuluyan siyang maabyutan ni Nashtanya. Sinubukan pa niyang kausapin ito at pinaalalahanang palagi siyang nagtitiwala sa kanya bilang tunay niyang kaibigan, ngunit walang awa si Nashtanya at sinubukan nitong itarak ang espada sa kanyang puso. Habang unti-unting nanlalamig ang katawan ni Adlet dahil sa pagkawala ng maraming dugo, may bigla siyang naalala. Determinadong tapusin ang lahat, akmang itatarak na ni Nashtanya ang kanyang mga espada sa puso ni Adlet habang malamig ang titig nito, ngunit sinalag ni Adlet ang mga iyon gamit ang kanyang mga kamay kahit nabutas ang mga palad niya. Sa huling lakas na natitira sa kanya, nabaligtad niya si Nashtanya, malakas na inihampas ito sa lupa at nabali ang espada nito. Pagkatapos noon ay muli siyang tumakas, at pagdating ni Goldov upang tulungan ang prinsesa, galit na galit itong inutusan siyang habulin kaagad si Adlet. Habang naglalakad si Adlet sa kagubatan, isa-isa niyang itinapon sa lupa ang lahat ng kagamitang dala niya, kabilang ang kanyang kahon, habang unti-unti niyang pinagdudugtong ang lahat ng piraso ng palaisipan. Bigla siyang sinalakay ni Goldov at malakas na inihagis patungo sa lugar kung saan nakakalat ang mga bangkay ng mga demon na dati nilang pinatay. Dumating naman sina Nashtanya at Mora habang bihag nila si Fremy at muling nakipagtagpo kay Goldov. Inutusan ng prinsesa si Goldov na patayin si Adlet, ngunit tumanggi ito dahil nais muna nitong makuha ang lahat ng impormasyong nalalaman ni Adlet. Sa mismong sandaling iyon, dumating sina Hans at Chamo, na ikinagulat ni Nashtanya. Dahil dito, agad siyang humingi ng tawad kay Adlet sa pag-atake at kawalan niya ng tiwala rito.
Inamin naman ni Mora na nagsinungaling siya upang hikayatin ang lahat na patayin si Adlet dahil naniniwala siyang ito ang impostor. Sa kabila ng matitindi niyang sugat, buong yabang pa ring sinabi ni Adlet na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo at nasa panig niya ang swerte. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipaliwanag ang tunay na plano ng impostor. Sinabi niyang maling paraan ang ibinigay sa kanila tungkol sa pag-activate ng Phantom Barrier at ang totoo ay na-activate lamang ito matapos siyang makapasok sa templo. Idinagdag pa niyang lumitaw na ang unang makapal na hamog bago pa man siya pumasok sa templo at bago pa ma-activate ang Phantom Barrier. Ipinaliwanag din niyang posibleng dinukot ang matagal nang nawawalang Saint of Mist upang buhayin ito at manipulahin ang temperatura ng paligid na siyang lumikha ng hamog. Ayon kay Adlet, nakatanggap ng Senadorias ang ikapitong Brave upang patayin ang Saint of Mist at pababain ang temperatura. Pagkatapos nito ay lumapit ang ikapitong Brave sa harang na parang walang alam upang hindi mapaghinalaan at lihim itong inactivate nang hindi namamalayan ng iba. Dahil sa paliwanag na iyon, agad na nagsimulang maghanap si Hans sa paligid at sa wakas ay natagpuan niya ang bangkay ng Saint of Mist sa loob ng katawan ng isang patay na demon na hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nang makita ang bangkay ng Saint, napaluhod si Mora at tuluyan nang tinanggap na hindi si Adlet ang impostor. Gama ng loob ni Adlet at bumagsak siya sa lupa habang nakangiti, gaya ng itinuro sa kanya ng kanyang master ngayong nalantad na ang katotohanan. Ngayon na alam na ng lahat ang totoo, naging sabik silang malaman kung sino talaga ang tunay na ikapitong Brave. Nakahiga sa lupa si Adlet habang naghahanda na niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong matagal nang gumagabay at nanlilinlang sa kanilang lahat. Sa puntong iyon, lahat ng hinala ay nakatuon kay Mora kaya agad nila itong pinalibutan at nilimitahan ang kanyang pagkilos sa utos ni Nashtanya. Sa isip ni Adlet, isa-isa niyang pinagdugtong ang lahat ng ebidensya upang mapatunayan na si Mora ang ikapitong Brave. Itinuring niya si Mora bilang pangunahing sospek at tuluyan ng inalis sa listahan sina Fremy at Nashtanya. Ganoon din si Hans dahil tumulong ito sa pagtuklas sa plano ng ikapitong Brave, at maging sina Goldov at Chamo ay inalis din niya sa kanyang mga hinala. Gayunpaman, biglang gumawa ng nakakagulat na revelasyon si Chamo nang sabihin nitong hindi si Mora ang ikapitong Brave. Inilabas niya ang 2 batong tablet na sinabi niyang nahukay niya sa ilalim ng altar habang naguhukay siya roon. Mula sa isang kaong natagpuan niya ay nakuha rin niya ang iba't ibang kagamitan na tumutugma sa 2 tablet. Napag-isip si Hans at sinabi niyang ang isa sa mga tablet ay kapareho ng nasa altar, na nagpapahiwatig na gumawa ang ikapitong Brave ng duplicate na set ng mga kagamitan upang ma-activate ang Phantom Barrier. Sinabi ni Chamo na siya ang nakakita sa mga iyon, ngunit ipinaalala ni Hans na siya ang unang nagmungkahi na siyasatin ang templo. Hindi na nakipagtalo si Adlet at sa halip ay agad na nagtanong kung bakit may 2 tablet. Ipinaliwanag ni Hans na ang unang tablet ay eksaktong kapareho ng nasa altar, samantalang ang ikalawang tablet ay naglalaman ng mga tagubilin kung paano i-deactivate ang Phantom Barrier at maging kung paano ito muling i-activate. Labis na nagulat ang lahat dahil hindi nila inakalang may nakatagong mga tagubilin tungkol sa pag-activate ng Phantom Barrier sa loob mismo ng templo. Idinagdag pa ni Hans na upang muling ma-activate ang Phantom Barrier, kailangang alisin ang espada mula sa altar na may sirang tablet, pagkatapos ay ulitin ang buong proseso ng pag-activate sa pamamagitan ng paghawak sa espada, pagpapatak ng dugo sa pedestal, pagbigkas ng tamang mga salita, at muling pagsira sa tablet. Labis na nagulat si Adlet sa revelasyong ibinahagi ni Hans at doon niya napagtantong ang ginawa niyang pagtatangkang i-deactivate ang Phantom Barrier ay siya palang muling nag-activate rito, dahil magkapareho ang tablet at espada na kanilang natagpuan sa mga nasa altar ng templo. Ipinaliwanag ni Hans na ang ikapitong Brave ay ang taong Sum-Iris sa tablet na nasa altar. Biglang naalala ni Adlet na si Nashtanya ang Sum-Iris nito. Kinumpirma naman ni Fremy na si Nashtanya nga ang pabigla-biglang dumurog sa tablet. Nanatiling tulala si Adlet at hindi agad nakapagsalita, habang kunwari namang walang alam si Nashtanya at sinabing nabasag lamang niya iyon dahil sa sobrang pagkainis. Biglang naalala ni Hans ang lahat ng nangyari mula noong una silang magkita at naisip niyang si Nashtanya mismo ang nagutos sa kanya na pumunta sa templo habang abala silang nakikipaglaban sa mga demon. Nang mapagtanto ni Adlet ang lahat, malakas niyang isinigaw ang pangalan ni Nashtanya. Sa sandaling iyon, inamin ng prinsesa na siya nga ang ikapitong Brave at ibinunyag na layunin niyang patayin ang lahat ng mga Brave, isang bagay na madali sana niyang nagawa dahil maraming pagkakataon siyang mapalapit kina Adlet at Goldov. Gayunpaman, sinabi niyang napakaganda ng takbo ng kanyang plano kaya hindi na niya kinailangang kumilos agad. Inamin din niyang nais niyang buhayin muli ang Demon God at hiniling sa lahat na ihinto na ang kanilang misyon. Nangako siyang hindi raw mawawasak ang mundo ng mga tao dahil pareho niyang minamahal ang mga demon at ang sangkatauhan.
Lalo namang nagalit ang lahat nang sabihin niyang may 500,000 tao ang kailangang mamatay bilang kabayaran sa kasunduan sa Demon God. Nagngit-ngit sa galit ang lahat ng mga Brave, maliban kay Goldov na nanatiling nakatayo at hindi makapaniwala sa tunay na hangarin ng prinsesa. Bigla nilang sinalakay si Nashtanya at naputol ang itaas na bahagi ng katawan nito, ngunit agad itong naging kayumangging likido at natunaw. Sa sumunod na sandali ay tuluyan itong naging hindi nakikita habang patuloy na tumatawa. Palom nitong sinabi na muli silang magkikita sa hinaharap bago tuluyang mawala sa loob ng kagubatan. Agad na hinabol ni Hans, Chamo at More si Nashtanya, habang naiwan si Fremy upang gamutin si Adlet. Ang natunaw na katawan ni Nashtanya ang nagpatunay sa kanilang isa pala itong demon na gumagamit ng isang napakataas na antas ng demon technique. Matapos ibunyag ang buong katotohanan, nawalan ng malay si Adlet ngunit mabilis siyang ginamo ni Fremy. Kinabukasan, nagising si Adlet at nadatnan si Mora na humihingi ng tawad dahil hindi siya nito pinaniwalaan sa simula. Sinabi rin ni Mora na kailangan din niyang humingi ng tawad sa iba pang mga Brave, ngunit sumingit si Hans at sinabing nagawa na niya iyon. Binati ni Mora at Hans si Adlet dahil sa matagumpay nitong paglalantad sa tunay na plano ni Nashtanya. Puno ng sigla, lumabas si Adlet ng templo at nadatnan si Chamo na naglalaro habang si Goldov ay nananatiling tulala dahil sa mga nangyari. Habang naglalakad pa siya sa kagubatan, tuluyan nang nawala ang hamog kasabay ng pagkawala ng Phantom Barrier. Doon niya muling nakatagpo si Fremy at nagkaroon sila ng maikling pag-uusap. Inamin ni Fremy na patuloy pa rin niyang sinusubukang unawain ang tunay niyang nararamdaman. Pagkatapos ay nagtipon silang muli sa harap ng templo nang biglang dumating ang isang babae at nagmamadaling bumati sa kanila. Humingi ito ng paumanhin dahil nahuli siya sa pagdating. Nakilala siya ni Adlet at akma sanang makikipagkamay rito nang biglang magselo si Fremy at tanungin kung sino ang babae. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Rura Mancheta, ang Saint of Fresh Blood, at ipinaliwanag na isa rin siyang napiling Brave habang ipinapakita ang kanyang marka. Dahil dito, muli nilang napagtantong mayroon na namang 7 Brave sa kanilang hanay. Samantala, sa Land of Howling Demons, naghahanda na sa nalalapit na labanan ang demon na minsang bumisita sa nayo ni Adlet. Noon ding oras na iyon, dumating sa templo ang hari ng Gwenbane upang makipagkita sa mga Brave at ipinaalam na humigit kumulang 2,000 demon ang papalapit mula sa Land of Howling Demons at darating sa loob ng 2 oras. Dahil dito, muling nagsimulang maghinalaan ang lahat, lalo na kay Rura. Namagitan naman si Adlet at hiniling sa hari na i-activate ang Phantom Barrier pagkalipas ng 30 minuto, at pumayag naman ito. Inutusan niya ang iba pang mga Brave na sundin ang kanyang plano dahil siya lamang ang tanging taong napatunayang hindi ang ika-7 Brave. Agad silang umalis sa lugar kung saan i-activate ang Phantom Barrier at mabilis na nagtungo patungo sa Land of Howling Demons, at dito nagtatapos ang kwento. Maraming salamat sa panonood, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang anime recap.